So, hello, I'm Jerry Fohas, and ngayon, turo ko naman ang Java Array. Dito, i-define natin at i-explain ang Java Array at ang declaration. Identify natin kung paano i-access ang array elements. At obserbahan natin kung ang correct coding guidelines for arrays. So, sa Java, sa introduction ng array, dapat naglalagay tayo ng mga variable ng data type na may different identifiers for each variable. Parang sa parang dito, nagamit tayo ng data type na integer na may identifier na num1, num2, num3. Then, maglalagay tayo ng values nila sa num1, 10, sa num2, 20, and sa num3, 30. Diba? Parang ang hassle niya, parang ang haba niya ilagay. Dun papasok si Java Array. Si Java Array, in Java, at sa ibang programming languages, may isang capability where you can use one variable to store a list of data and manipulate them more efficiently at tinatawag yung arrays. Ang array nakakapag-store ito ng multiple data items na may same data type in contiguous block of memory divided into number of slots. Parang ganun. At para mag-declare ng array, lalagyan natin yung data type followed by set of square brackets, then followed by identifier name. Pwede siyang, ayan, parang ganito. Data type, pwedeng, muna, identifier name, then close and open and close bracket. Pwede rin namang balik muna yung bracket. Like, ganito. Pwede rin yan. Pero, normally, ginagawa ko siyang dito sa gano. Tapos, kapag ito naman, integer bracket, yung identifier name equal new integer tapos yung size ng array. Ganon. Parang, diba, instead na maglalagay ka ng integer num1 tapos integer num2 num3 tapos lalagay mo siya ng mga variable ng mga values. So num1 10, so num2 20, num3 30. Parang ang hassle niya, di ba? Tapos, isa-isa mo pa yan na is print. Kahit hindi na pala na sa num1 plus num2. Yan. Parang ang hassle niya, di ba? Ang haba. Tsaka ang tagal. Kung yan, num10, 20, 30. Pero kung gagamit tayo ng array, alam na natin yan. Kaya natin gamit ang array. Lagay integer age. Integer ages. Tapos open close bracket. Then term and ends of statement. Tapos
ages na yung array natin na may new int, may 5 size ang array. Then, pag ngayon tayo, ayan, sa ano pala, sa array pala, ang index niya, nagsisimula siya sa 0, hindi siya nagsisimula sa 1. So, ang unang index ng array is 0, 1, 2, 3, 4. Limang elements yun, limang array index. So, kunwari, maglagay tayo ng 10, ages naman, 20, 30, then ages is 3, 40, yes, 4, 50. And ang unang array index natin is 0. Then, yung ages 1 or yung index 1 is yung pangalawang index. Gets? Then, tapos, ganun tayong maglalagay, mag-store ng data sa array. So, next naman, kapag declare na tayo ng array, kapag initialize rin tayo ng array, yan. Pwede tayo mag-initialize ng ganito or pwedeng ganito. May kita, may sa isang line lang. So, pwede. Ano muna natin? This out print ages 4. Okay. 4. So, ang lalabas dapat itong D. Gets? Yan. Yan, 50. Or kapag yung 0, yung 10. Yan, yung 10. Gets? So, i-clean pa natin. Diba? Ito masyado pang mahaba. So, palitan natin. Gawin natin, tanggalin na rin natin itong ages na, kung yung size na ng ng array natin, tanggalin na rin natin yan. Tapos, mag-declare tayo ng initialize na int ages na may ito yung mga datas. Array integer ages array may datas na 20, 30, 40, 50. Then, tanggalin muna natin yung yan. Maglagay tayo ng data type, identifier, close and open and close bracket, tapos nilagay natin ng value na may 10, 20, 30, 40, 50. Ayun yung may array. So, ang unang natin is, ang unang index natin is 0. Itong una, 10. So, ang lalabas ulit dapat yan is 10. Or, gawin natin yung pangalawa na 1 yung index. So, ang lalabas dyan is yung 20. Kasi, ito yung yung number 1 na index is yung pangalawang element. Gets? So, next, ayun, na-access na natin yung array. So, pwede nating
para mas makita natin kung paano siya try natin gumamit ng loop. May for loop na may integer I is equal to 0 and I is less than ages.length para hindi. Kaya na lang tayo ng 5. Kasi may 5 index tayo. Tama. Then, I++ for increment. Parang tagtata siya lagi. Then, yan. Tapos, ganyan natin I. Next line. Yan. Then, run. Yun. 10, 20, 30, 40, and 50. So, ang guidelines lang sa coding ng ARIC is ang element niya, ang indexes niya ay nagsisimula sa 0 hanggang sa number, length number or number of arrays, number of set minus 1. Then, walang array na ang element ay lalagpas sa 0. Ay lalagpas sa array index na magre-result kasi yun sa array index out of bound exception. When you cannot resize an array. Okay. Remember that. Then sa array length, in order to get the array length, para hindi ka na mahirapan na lalagay mo pa yung 5 kung paano kung marami yan. Hindi mo nilalagay yung 5. Gagamit tayo ng array length na ang length field ng array ay magre-return sa size of array na pwede natin isulat ng identifier name ages dot length. Yan, array dot length. Ibig sabihin, kung gaano karami yung ages or yung array ng index ng ages. So, pag nira natin yan, same pa rin. 5 pa rin yung index, yung indexes niya. Gets? Yan. Then, dako naman tayo. Yan. Nakapag-declare na tayo ng array, nakapag-initialize na tayo ng array, access rin natin ng array. Ngayon, gagamit tayo ng multidimensional array. So, paano nga bang gumamit ng multidimensional array? Ulit natin to. Ang multidimensional array, parang gagawa ka lang din ng array na may dalawang dimension. Horizontally and vertically. Parang gagawa tayo ng columns and row. Yun. So, sa multidimensional array, same lang din naman siya. Parang data type, first dimension or yung row. Second dimension is yung column. Then array name. Tapos next is array name tapos new data type. New tapos data type. Tapos yung row, then yung yung row tapos yung column. So, example natin. Kunwari is let's say ano ba?
data type na gamit na tayo ng integer. Array. Row 1. Array 1. Tapos, open and close bracket. Dalawa. Hindi. Ayan, open and close bracket. Dalawa. Tapos, array 1, new equal integer 3 big 3. So, may parang siyang 9. So, next natin is maglalagay tayo ng mga value sa array. So, ang gagawin natin is parang array 1 equals close and open bracket 0, close and open bracket 0. So, ang natin dyan is ano ba? Wait lang. Equal yung C1. So, ang lalabas dapat din paano ba? Yung ano niya kasi, yung format niya kasi parang ganito na ito yung 00, index 00, index 01, index 02. Parang yung yung unang row is lahat ng 0, yung unang bracket, lahat ng 0 doon, first row. Then yung next row is yung 1. Next row is yung 2. Then yung pangalawang bracket naman ay yung column na parang ito yung column int num parang 0 zeros 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1, parang ganon. So ang ito 1 0 0, parang ito yon. Tapos itong ayan. Tapos maglalagay pa tayo ng ayan. Ayan, ganyan lang muna. Okay, 0 lang muna. 0, 2. Ayan. Then, kita natin. Sys out. Sys out. Hindi, maganda pa lang. Para mas makita natin pala. Sige, sys out na lang. Sys out array 1 0 1. Parang lumabas itong 2. Then, tignan natin. Error. Yun. So, may error. Index 0. Bound. 1, 3. Ayun. Tapos 0. Kung ilang size pa lang, mare, isang size. Dapat pala hindi siya bababa sa 1. Dapat at least 1 yung array natin. So, yan.
mas medyo mahaba pa ulit. So, pwede natin paikliin pa yan. Like nang ginawa natin kanina. So, tanggalin muna natin ito. Parang gagamit tayo ng yung isang ano na lang. Ito, integer bracket array1 then equals curly bracket or 10, 20, 30, 40, and 50. Then, end of statement, iyan natin yan. And then ulit. Then, ang sa array 1, let's say, ano natin? Multi-dimensional array pala. Dalawang curly, open and close bracket. Then, dapat, sa open and close bracket, maglalagay pa tayo ng isa pang open and close bracket sa unang dimension. And let's say 1, 1, 1. Lagyan lang. Separate lang natin siya sa comma. Then, tama rin natin dito na maglalagay tayo ng curly brackets. Like 2, 2, 2. Separate lang natin. And lastly, last is 3, 3, 3. Ayan. So, ang index natin is 3 indexes, 3 row, na may 3 columns. Ganun siya. So, para makita, this out. Ang gusto kong makita is yung 2. Let's say, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Then yung 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, and 9. Yan. Ito yung unang row, pangalawa, pangatlo. So, gusto mong makita yung 5 na nasa array 1 na nasa second row at nasa second column. So, ang lalabas dapat yan is so ang lalabas pala dyan is magsimula pala tayo sa 0 index na pala. So, ang pangalawang index niya is 1. So, yung pangalawang column, index column niya is 1 ulit. Or like say, yun 2 na, para yung 6 yung lalabas. Yun, 6. Then, yan. Para mas madaling makita siya, say, gagamit ulit tayo ng for loop na may integer I na may equal 0, I is less than array 1, yung identifier natin ng array, then yung length, kung gaano karami. Tapos, nagamit ulit tayo ng for loop na may integer j equal to 0 and j is less than array 1, then yung index I, that length, and j plus plus. And ito natin i-print yung yan. Print natin yung array I, index I, then yung index j. Yes. So, run. Error. Kulang na bracket. Tagkulang ng bracket.
Ito ang dito. Ito lang ang bracket. Ayan. Oh, hindi siya nag So, marami tayo ng ayan. Hindi siya nag-print line. So, kailangan natin is, sabi ko nga, ito dapat yung 1, 2, 3, ayan yung first row, itong 4, 5, 6 second, itong 7, 8, 9, yung last. Pero dapat, yun, ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun. So, para mas makita nyo yung index niya, papalitan natin ito ng 0. Ayan, 0, 0. 0.0. Gamit tayo ng float. Float na lang. Pa tayo mag-float. Bubble. Yan. 0, 1. Yan, 0, 2. Then dito, 1, 0. 1, 1. 1, 2. Para makita nyo lang. 2, 0. 2, 1. 2, 2. Yan. Ganito yung indexes niya. Ito yung 0, 0. Ito yung 0, 1. Ito ang 0, 2. Ito ang 1, 1. Ang 0, 1, 1, 1, 2. And ito naman yung 2, 0, 2, 1, and 2, 2. So, ganun, gumamit ng class method ng array element. So, yun lang. Thanks sa pakikinig.